either good or bad. Is there a particular comment na tumatak sa inyo? Whether good or bad ba ito? Yes, ako ba meron? Yes, Ren. Kasi nag-post nga po ako about sa stream legally, mga ganun po. Tapos meron pong nag-reply po sa akin sa Twitter. Sabi niya, ayoko nga, mag-workshop ka muna. Sabi niya po sa akin. Sabi ko, oo nga, tama siya. Tama naman siya. Napaka-importante ng workshop. Napaka-importante ng workshop bilang actor. Sabi ko, ano, baka nga siguro sa nakikita niya, kulang ako pa ako sa workshop. Pero tinanggap ko talaga yung buong. Tapos medyo pinanood ko ulit yung unang episode. Sabi ko, ano kaya dito yung sinasabi niya? Kailangan ng workshop, mga ganun po. Pero lahat po talaga kasi ng mga nakikita namin online, tinitake namin siya positively. And nakakatulong po siya eh. Like for example, may mga negative silang nasasabi na thankful kami na sobrang konti lang. So parang tinitake, tapos share namin kay Direk, may ganito pong comment, ganyan. Tapos nagagamot po namin siya sa mga susunod na taping. Ginagawa namin siya ng paraan para, of course, mag-improve. Kasi yun naman yung goal, na kung ano yung mga binoboses ng mga tao, papakinggan talaga namin. Then para naman po sa kanila talaga itong show na to. Well, actually, we're open to criticism, but we don't really focus. Hindi namin pine-personal. So that's why for me, ang tumatak sa akin yung mga positive reviews which yung sinabi nilang parang hinugod daw si Zeke at si Amy sa libro. So dun pa lang nakakatabanan ng puso kasi alam mo, pag nakikita nila yung characters sa inyo, that's a good sign. Yeah. It's true naman, like for readers, naiintindihan talaga nila yung character ni Amy eh. Na it's not like people say na cringe, it's not like that. Kasi sa book, it's much worse. Yeah, exactly. Actually, pinagtatanggol pa nga siya. Yung mga non-readers sinasabi na sobrang cringe na, ang cringe naman ito. And pinagtatanggol na, hindi, alam mo ba sa book, mas cringe pa si Amy. Totoo talaga po yun. As in, ginamot po talaga namin yun. Pero to the point na kailangan makita pa rin ng mga tao kung gaano siya kabaliw. Diba? Natimpla namin siya ng maayos. Kaya minsan parang kasi konti lang din naman. In fairness naman, konti lang yung mga nakikita ko na nagsasabi ng cringe nga daw. And OA. Sabi nila OA. Sabi ko, correct, hindi siya si Amy Romero, kundi siya OA. So, tinitake ko yun as positive talaga na, okay, yes, tama. OA daw ako. Correct. Tama yung ginagawa ko. Okay nga. Yes. And yeah, it's kahit naman na yung comments, it's still a successful show. Kaya nga #1 siya sa Vivo 1. So, after the success of My Husband is a Mafia Boss, if given the chance to have your own anthology, like Ravgel and then Ashton, is there a specific plot na gusto nyong ma-explore? That's a very good question. I want to do something parang outside the box, parang mga Black Mirror time. Have you seen Black Mirror? So siguro something medyo crazy siya, and at the same time, malalim yung story. Sci-fi, psychologically driven show. Mga ganon, or gusto ko maging multo ulit. Mga ganon po, maging multo ulit. Siyempre, rom-com. Gusto ko pa rin gumawa ng rom-com and heavy drama. So sana iba-ibang genre para mas maging flexible tayo at makita din ng mga tao na may iba pa tayong gawin, kaya gawin. So, yeah, hopefully. And then for my last question, this one is for Joseph. Marami kasing nakapansin on how cheerful you are on social media right now. Like, nagpalit ka ng profile picture to a baby photo, tapos first time mo nag-live. Is there a specific reason kung bakit gano'n yung actions mo? Well, influence yan ni Ren Escanio. So, nahahawa na rin ako sa kanya. And at the same time, nung naging open ako na, kasi first time ko mag-TikTok live sa set room, kaya naman, mga like 2 weeks ago, first time ko na mag-TikTok live. And I was like, masaya pala to okay pala. And then ginawa ko ulit nung nandun na ako sa studio ko. And yeah, at the end of the day, ang dami mong taong napapasaya. So, parang ginaganahan ako. And yeah, ngayon mas bumalik yung pagiging active ko sa social media. And I'm more in touch with the fans and the viewers. So I think now is the right time, especially, with the success of My Husband is a Mafia Boss. It's my way of, thanking them back.
somehow reachable si Ezekiel Roswell. That's all. Thank you. Thank you guys. Yes, Ren, you want to add something? Sure, let's go, let's hear it. Kasi yung mga tao, as in, meron kasing meron last time na parang sinasabi nila na fan service yung pagpalit niya ng display Okay. photo. Hindi talaga. Nagulat na lang ako pagkagising ko. So, nauna ka, Nauna ako ng napalit. one day. Tapos? Tapos pagkagising ko, as in ang dami nagtatag. Sabi ko, look, naging baby na din siya. Oo, so hindi ko yun alam. As in, Hindi ko siya planned. nag-usap. Yeah. Walang ganun. So, Pero nung In your defense, nagkatampo, sige, Ren, bigyan mo sa kanya yung mic. In your defense, Joseph. nagkatampuan kami, binalik ko yung seryoso ni Ezekiel Roswell. Tapos nung naging okay na kami. Naging baby na ulit. Okay. Thank you so much. Okay, so next, let us have from Manila Standard, Nikki Wang. Hi, over here. Nice again. Guys. Sorry. Sige, okay lang. Okay lang, okay. Guys, kaya tayo press con tayo. Well, of course, congratulations. Hindi lahat ng Vivo One series na bibigyan ng mid-season press con. So, congratulations. Initially ba, when you embarked on this project, what were your hopes for the series? Of course, gusto niyo maging successful, pero initially, what was your initial hope for the project? Let's start with Ren. ako po talaga, pangarap ko po kasi yung mapanood po ako ng iba't ibang mga taga-ibang bansa. Opo, ngayon parang unti-unti na siya nangyayari kasi parang good sign yung kapag nagtitiktok po ako, hindi ko na po naiintindihan yung comments, hindi ko na naiintindihan yung mga caption. So, ibig sabihin po nakakarating na po tayo doon. And pangarap po ng lahat ng ng production, lahat ng mga nagpo-produce, lahat ng mga artista na parang makita nila na kaya ng mga Pilipino. So, I guess, masaya yung part na nakikita nila na may mga ganito tayong series and na-absorb, na-embrace nila at nagugustuhan nila. So, ako yun, parang go international talaga. Panood tayo ng iba't ibang mga lahi and i-embrace din nila yung mga Filipino shows and series and movies. Di ba rin yung mga love from Pakistan, love from India, yung mga ganun, di ba? Di ba yung nagawa ng A Girl From Nowhere, yung mga gano'n, di ba? As in, nag-hit sila sa iba't ibang bansa. So sana, na nagawa po ng Mutya ng Section E. So parang nakaka-inspire, di ba? Kasi nagawa ng GSOT. So parang ini-aim natin lahat na maging ganun ka-successful na marami tayong ma-reach ng mga viewers. What about you, Joseph? Do you have the same? From the very beginning, yung hope ko lang talaga is mabigyan ng justice yung characters namin. Kasi alam ko pagka binigay nyo at nakarelate sa inyo yung tao, it's walang mangyayari kung di pataas yan. And so, yeah, very thankful kasi umpisa pa lang, hindi inutos sa amin ng management, walang nagsabi sa amin. Hindi pa kami nagsastart mag-taping. Yung look test, the first time kami nag-meet na rin. Talagang nag-effort na kami to get to know each other. Alam kasi namin kung gaano ka bigat yung pressure na itong characters na to. And so, yeah, we were obsessing about the book, about the Mafia Boss. Nagbe-brainstorm kami, nag-uusap kami. Sabay kami nag-build ng characterization ni Amy and Ezekiel. So, sinisend ako siya ng mga mahabang sinusulat ko nung nagka-characterization ako. And then, yun ang kino-correct namin ng isa't isa. Para kaming gumagawa ng bagong character sa loob ng character. So, yeah, and the process is so fun. You know, as of course, as an artist, I enjoy working with the greats. And so, working with Ren, alam kong nung una ko pa lang siya na-meet, sabi ko, okay, she's one of us. You know, this person is, you know, parehas kami na to. That's why, yeah, I'm very thankful. Of course, we know for a fact that the novel itself had a massive following bago pa ito ginawang series. Personally, ano yung sa tingin nyo yung charm ng series? Bakit maraming nakaka-resonate na fans, not just in the Philippines, but you know, in other territories din? Yana Loves You is genius. Ang galing niya. Knowing that 2014 pa ito nasulat. Kasi kakapanood ko lang nung Crash Landing on You. And then sabi ko, parang medyo similar somehow. Pero 2014 niya pa sinulat to. Parang
grabe ang advance nung isip ni Yana. And yun pagka alam mo nung nabasa ko yung book, meron talagang magic eh. At saka talagang catered siya to Filipinos. Alam mo yun, like hopeless romantic, Filipina ka, sana makakilala ko ng isang mayaman na mamahalin ako na todo-todo kahit masama siya. Hindi naman masama, but mamahalin ako nito. So, very catered siya to the Filipinos. Kaya, alam mo maraming makaka-appreciate at may enjoy yung story ni Yana Love. Ren. Ako, nung binabasa ko po yung libro, umpisa, a few pages pa lang yung nababasa ko. Grabe, as in love ako sa story talaga. As in, no joke, 5 a.m. na ako natutulog. Pag may araw na, hala, umaga na, wait lang, isa pa. As in, few pages pa, ganun kakapit. As in, ganun ka na fall sa mga characters sa mismong kwento. May kakaiba siyang magic, may kakaiba siyang kilig, may iba siyang mapapa-feel sa'yo na kahit nagbabasa ka lang, parang ka nagbabasa ng movie, parang ka nanonood ng movie. So parang naging challenge din sa amin yun kung paano namin siya matatranslate at ma-feel din ng mga audience sa mga screens nila. So parang nakakatuwang isipin na somehow, I mean, nakikita natin na na-feel din nila yung kilig, yung inis, yung katatawanan, yung pagiging funny. Of course, ang dami kasing mapaparamdam sa'yo nung series eh. So parang malaking bagay siya, I guess, dun sa part na yun na sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin ngayon, kung may mga ganito tayong palabas na once a week, may mapapanood tayo na makakapagpatawa sa atin, makakapagpagaan ng loob natin, lalo na ang laking bagay nung may mga nagme-message sa amin na parang may mga pinagdadaanan sila sa buhay, na sobrang nadadown sila or depressed sila for how many months or years, and then lumabas tong show na to. Meron silang dahilan para nag-look forward sila every week, and then yun yung nakakapagbigay sa kanila ng saya and uplift sila and somehow parang na-inspire sila. Malaking bagay yung ganun eh. Kasi ako nung binabasa ko yung libro, ganun na ganun din yung na-feel ko. So may naibibigay siyang positive sa mga tao na hindi mo siya maiiwasan. As in, i-embrace mo talaga siya fully kasi gusto nating maging masaya, gusto nating ma-in love, gusto natin na maging magaan yung buhay. So I guess yun.